listening to Idol Mickey. Ang idol kong FM, IFM. Dear IFM. Dito sa 103.9 IFM. Dear IFM lang ang sakalam. Dear IFM. Dear IFM. What's up mga idol? Kasama nyo sa inyong mga radyo ang inyong tropang totoo, Idol Inigo na siyang hahalili para sa linggong ito sa inyong bibong bubuit, Idol Mickey Mosa. Oo. At para sa mga idol natin dyan, kumusta naman ang inyong kaganapan? Parang bakasyon grande ba ang mga bata ngayon? Pero may mga estudyante pa rin ata na may mga pasok pa rin. Mga college students, ganun. Oo. At sana nga ay pag-igihin nga ninyo at pagbutihin ninyo mga idol ang inyong pag-aaral. Oo. At siguraduhin na sa mga desisyon na inyong gagawin mga idol, you need to choose. Nag-English bigla. You need to choose what you think is the right path for you. Right path! At mga idol natin, para nga po sa ating kaganapan at sa ating kwento sa araw na ito ng Tuesday, ikapito ng buwan ng Abril, mga idol, ang ating kwento nga na pinamagatang katuwang ay kwentong pinadala ni Idol Jed. At para nga sa kwentong ito, kasama natin ang Charm Fabric Conditioner. Kaya naman mga idol, tumutok na at atin ang antabayanan ang kwento nga ni Idol Jed para sa ating programang Dear IFM. Idol, oras natin 3:00 ng hapon. This time check is brought to you by Decogen. Decongest with Decogen with maximum decongesting action. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by iBerry. Kinig-kilig sa Dear IFM. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Dear IFM. Mga idol, narito ang kwentong hatid ni Idol Jed para sa lahat ng mga tagapakinig. Dear IFM, dapat sa umpisa pa lang, hindi mo dapat ikahiya at baliwalain ang taong mahal mo. Dahil kapag dumating ang panahong ito o panahong gusto mo na siyang bawiin, mahihirapan ka nang pabalikin siya sa piling mo. Ako nga pala si Jed, 34 years old at lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Masarap naman kasi talagang pakinggan ang mga kwentong ibinabahagi ng mga letter senders at nakaka-relate ako sa mga ito. Iba't ibang emosyon din ang nararamdaman ko tuwing nakikinig ako dito. Nandyan yung naiiyak, kinikilig, at natatawa ako sa mga kwento. Kaya naisip kong, ano kaya kung ako naman ang magpadala ng sarili kong kwento? Meron kasi akong pinagdadaanan ngayon sa buhay. At umaasa akong matutugunan niyo ako pagkatapos niyo itong mapakinggan.
Baste, ano ba? Tumayo ka nga dyan, tanghali na nakahilata ka pa? Jed naman, tutulog yung tao eh. Ay, anong oras na natutulog ka pa rin? Kaya walang nangyayari sa buhay mo eh. Ba naman yan? Nananahimik ako dito tapos iistorbohin mo ako? Alam ko pa talaga naka-istorbo sa'yo, no? Ang kapal din naman ang mukha mo. Eh, ang baho-baho mo na nga. Pati ba naman yung amoy ko? Tinadamay mo pa. Ay, talaga naman mabaho ka. Kadiri to. Inom kasi ng inom ng alak eh. Nagyaya lang yung barkada kaya napainom ako. Sorry na. Huwag na akong bulyawan. Kahit naman hindi mo kasama yung mga kaibigan mo, umiinom ka pa rin. Nagpapalamig lang ako eh. Daming palusot. Kaya pala hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho. Ano ba? Naghahanap naman ako ah. Tigilan mo nga ako. Kung hindi pag-inom ng alak at binong ginagawa mo, nanonood ka lang naman sa cellphone mo. Nanonood lang ako ng anime. Masama ba yun? Hoy, ang tanda-tanda mo na. Ganyan pa rin yung pinapanood mo. Basta maging mature ka naman. Tinahig mo pa yung anak mo sa pagiging isip bata mo eh. Sobra ka naman, Jed. Yun lang yung paborito kong panoorin eh. Dami mo nang sinabi sa akin. Eh paano? Hindi mo man lang naayos ang sarili mo. Nang dahil sa'yo napahiya ako sa mga kamag-anak ko. Ha? Bakit dahil sa akin? Wala akong matatanda ang may atraso ako sa kanila ha? Ay ganon. Nakalimutan mo na kung anong ginawa mo? Palibhasa kasi babad na sa alak yung utak mo eh. Bakit ba? Hindi mo na lang sabihin kung ano yung nagawa ko. Panay lahit mo lang sa akin eh. Pumunta ka doon sa family gathering namin, hindi ka man lang nag-ayos. Ha? Okay naman yung pormahan ko nun ha. Anong okay? Eh umarap ka sa kanila nang hindi man lang nag-ahit, nagpagupit ng buhok, ang dungis ng itsura mo. Alam mo ba kung ano yung mga sinabi nila sa akin? Wag mo nang sabihin. Hindi ko na kailangang malaman yan. Hindi, sasabihin ko. Ang baho ng itsura mo. Parang hindi ka raw nariligo. Hindi man lang daw kita inaasikaso. Oh, pati ako nadamay pa ako sa'yo. Grabe naman yung mga kamag-anak mo. Kaya pala ganyan yung ugali mo eh. Hoy! Huwag mong binabaling sa akin yung mga kapalpakan mo. Dahil kasalanan mo to. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay kasama ka. Ayoko na. Pahiyang-pahiya na ako dahil sa'yo eh. Mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Mga idol, siguro may mga magsasabing masyado naman akong naging malupit sa asawa ko. Pero hindi ko na talaga matiis ang pagiging pabaya niya sa sarili niya. Hindi naman siya dating ganyan. Kaya ko nga siya nagustuhan dahil ang gwapo-gwapo niya noon at mukhang kaya niya akong buhayin. Ipinaglaban ko pa nga siya sa pamilya ko noon dahil sinasabihan nila akong wala raw akong mapapala sa kanya. Hindi ko akalaing papatunayan lang din pala ni Baste yung mga sinasabi ng ibang tao sa kanya. Hindi ko na kayang makisama pa sa ganitong tao. Kaya masakit man sa akin, pero nagdesisyon na rin akong makipaghiwalay sa asawa ko. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng ipagkait sa kanya ang karapatang madalaw ang anak namin. Lalo na at kailangan ko rin naman ng tulong niya sa pag-aalaga at pagpapalaki sa bata. At habang tumatagal, parang nagbabago na si Baste. Parang bumabalik na yung mga bagay na dati kong nagustuhan sa kanya. Baste, uwi ka na ba? Bakit ang bilis naman? Sana tagal ka pa dito sa bahay. Hindi na, Jed. Napatulog ko na si Kyla. Tsaka hinihintay na rin ako ni Christy. Baka nag-aalala sa akin yun eh. Bakit na mag-aalala ng babaeng yan? Kala mo naman siya yung asawa. May sinasabi ka ba? Wala. May naisip lang ako kaya ako napapabulong.
Sabihan mo yung girlfriend mo, hindi niya kailangan mag-alala. Bahay mo rin to eh. Dito ka naman nakatira. Oo nga, Jed. Kaya lang, naghiwalay na tayo eh. May karelasyon na rin ako. Ang pangit naman kung nandito pa rin ako, di ba? Sa bagay, masyado na yatang nagiging seryoso yung usapan natin. Sorry Ikaw naman kasi. Kung ako sa'yo, iwasan na lang natin yung mga ganyang usapan. Baka mamaya, awayin mo na naman ako eh. O hindi Sino bang gustong may kaaway? Kaya lang naman kita inaaway nun kasi ayaw mong ayusin yung sarili mo eh. Pero ngayon, malaki na yung pinagbago mo Talaga? Ang ibig mo bang sabihin, mukha na ako naliligo ngayon? Grabe ka naman, wala man ako sinasabing ganyan sa'yo Mukhang nakalimutan mo na yata yung mga nasabi mo noong nag-asawa pa tayo. Bakit? Mag-asawa pa rin naman tayo At kung sakaling nasabi ko man sa'yo yun, pasensya na. Okay na yun. Kalimutan natin yun. Nagiging seryoso na naman tayo. Oo nga Pero totoo yung mga sinabi ko Gusto ko yung nakikita kong pagbabago sa'yo. Ang linis-linis mo ng tingnan. Tsaka lalo ka pang gumwapo. Ay, nako. Ikaw talaga. Inuuto mo pa ako. Jed, kakabigay ko lang pala ng sustento para kay Kyla ha. Wala pa akong pera dito. Hoy, hindi naman ako nang uuto. Seryoso kaya ako. Dati tinatamad kang mag-ahit tsaka magpagupit. Ayaw mo pang magpalit ng suot mo pero ngayon, tinan mo, ang ganda ng gupit ng buhok mo. Nag-aahit ka na rin. At maayos yung pormahan mo. Tsaka hindi lang yun Bango-bango mo pa. Naamoy mo lang siguro yung damit ko. May ginagamit kasi ako dyan para bumango yung mga sinusuot ko eh. Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Kaya naman pala Yun nga rin yung gagamitin ko sa mga damit namin para bumango. Ay pero mabalik tayo sa usapan. Masaya ako para sa'yo. Salamat, Jed. Magmula kasi nang maghiwalay tayo, napansin ko rin yung sarili ko eh. Naisip kong may point ka rin kung bakit ayaw mo na sa akin. Kaya nagsimula na akong baguhin yung lahat-lahat sa akin. Sana ginawa mo yung mga ganyang pagbabago nung hindi pa tayo naghihiwalay. Marami nang nangyari, Jed. Hindi na natin may babalik yung nakaraan. May kanya-kanyang buhay na rin tayo eh. Oo nga pero hindi mo na ba nakikitang magiging buo ulit yung pamilya natin? Ba't mo nang tinatanong sa akin yan ngayon? Wala lang. Naisip ko lang naman. Alam mo kasi, yung anak mo, tinatanong ako kung bakit daw lagi kang umaalis dito sa bahay at hindi ka dito natutulog. Jed, alam kong nahihirapan ka na rin sa pagpapaliwanag sa anak natin. Pero ito na yung sitwasyon natin ngayon eh. Hindi gumana yung pagsasama natin. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Pero pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan para sa anak natin. Sa totoo lang mga idol, nasaktan ako sa mga sinabi ni Baste. Kung bakit ba naman kasi pinakawalan ko pa siya eh. Malay ko bang babango at magiging gwapo na ulit ang asawa ko. Hindi sana hindi ko na lang siya pinaalis noon at pinag-usapan na lang namin kung ano man ang mga naging problema namin. Pero ngayon, huli na ang lahat. Dahil meron ng ibang babaeng nagpapaligaya sa kanya. At dahil sa babaeng yan, lalo pa akong naawa sa sarili ko. Kahit gustuin ko pang mabuo ulit ang pamilya ko, hindi na mangyayari nang dahil sa kanya. Pero gusto ko na talagang magkabalikan kami ng asawa ko. Pero ang tanong, paano ko gagawin yon? Kung yung ibang babae na naman or ibang babae na ang laman ng puso niya.
nangyari sa'yo, Jed? Pagkatapos mong palayasin yung asawa mo sa bahay niyo, ngayon naman nagkakandara pa kang balikan kanya? Eh, ano magagawa ko? Talaga namang ang gwapo-gwapo ng asawa ko eh. Sus! Gwapo raw. Baka naman hindi. Baka namimiss mo lang na meron kang katabi sa kama. Oy, hindi ayoko nga siyang katabi sa kama nun kasi nababahuan ako sa kanya eh. Pero ngayon iba na kasi siya eh. Tas ang bango-bango na niya. Ay, hindi pa rin ako naniniwala. Yung huling beses kong nakita yang si Baste, parang nilamukos na basahan yung itsura niya. Hoy, sobra ka naman. Laitera nito. Saan na ba yung cellphone ko? O ito, ipapakita ko sa yung itsura niya ngayon ha. Tingnan ko lang kung api-apihin mo pa yung asawa ko. Patingin nga. Ay! Oo nga! Mukhang naliligo na siya dyan, ha? Hoy, grabe ka. Yun lang yung masasabi mo sa kanya. Ang akala ko pa naman sasabihan mo ng gwapo ng asawa ko. Hindi ko naman talaga siya type, no? Pero oo nga, ang linis na niyang tingnan dyan. Mukhang nag-improve nga siya. Hindi tulad dati, mukha siyang palaboy. Ano ba? Tama na nga yan. Napapasobra na yata yung panlalait mo sa asawa ko eh. Ipinakita ko ng gwapo yung asawa ko, yung may nasasabi ka pa rin. Ewan ko sa'yo. Dati diring-diri ka sa lalaking yan. Tapos ngayon, patay na patay ka na. Eh, ganun talaga. Nagbago na eh. Tsaka mahal ko naman talaga yan eh. May magagawa nga lang ako para bumalik siya sa akin eh. Huwag mong sabihin siya naman ngayon yung umaayaw sa'yo. Eh, aba, nakaligo lang siya. Akala mo na kung sino. Wala naman akong sinasabing ganun, no? Eh, bakit ba parang galit na galit ka kay Baste? Eh, sorry na. Naisip ko pa rin kasi yung dating itsura niya eh. Tapos, uma-attitude pa siya sa'yo. Alam mo, pinapangunahan mo naman yung kwento ko eh. Hindi siya ma-attitude, wala naman akong sinabi. Mabait kaya yan. Wow! Ngayon, nababaitan ka na porket nababanguhan ka na sa kanya? Iba rin yung ugali mo, no? Pero teka, bakit nga ba hindi na lang kayo magbalikan na, Ber? Mag-asawa pa rin naman kayo, di ba? Oo nga. Pero kasi may girlfriend na eh. Oh, ano naman ngayon? Bakit hindi mo siya bawiin doon sa babae? Ano ba problema mo? Kapag kasi ginawa ko yung sinasabi mo, di lalabas ng mga agaw ako. Hindi ka lalabas ng mga agaw dahil ikaw naman talaga yung legal na asawa, no? Hello? Nag-iisip ka ba? Oo nga, pero sa tingin mo ba, ganun lang kasimple yun? Mahal na mahal niya yung girlfriend niya eh. Hindi niya iiwan yun. Oh, akala ko ba mahal na mahal mo yung asawa mo at gusto mong bumalik siya sa'yo? Ayun na nga, pero syempre, hindi ko naman basta-basta magagawa yun. Iyan tayo eh. Puro palusot. Kaya walang nangyayari sa'yo eh. Bakit ba nag-aalangan ka? Wala namang masama sa gagawin mo eh. Kaya wag kang makonsensya. Binabawi mo lang kung ano yung hiniram sa'yo. Mga idol, ang akala ko, wala na talagang pag-asang magkabalikan pa kami ng asawa ko. At maging buo ang pamilya namin. Pero nagkamali pala ako. Kung gugustuhin ko lang, magagawa ko kung ano ang gusto ko. Tama nga naman ang kaibigan ko. Wala namang masama kung bawiin ko ang asawa ko. Hindi pa rin naman lalabas ng mga agaw ako. Dahil mag-asawa pa rin naman kami ni Baste. Kung meron mang mga agaw dito, yung girlfriend niya yon, hindi ako. Bigla akong nabuhayan ng loob. May pinagsamahan din naman kami ni Baste, kaya siguro naman may natitira pa siyang pagmamahal para sa akin. Magiging mahirap lang siguro sa umpisa, pero kapag na-realize na niya na ako pa rin talaga ang mahal niya, babalik din siya sa babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Dear IFM. At yan nga mga idol, ang unang bahagi ng kwento ni Idol Jed. Diba? Nung binabasa ko siya, akala ko lalaki tong si Idol Jed. Babae pala siya. Pero yun nga mga idol, no? Parang nakakaloka yung part na, ang tawag nito? Bakit
ano yun yung parang may kwento siya eh. May panghihinayang tama si Idol Regine sa awiting Kung Maibabalik Ko Lang. Parang kay Idol Jed talaga yung awiting ito eh, na mapapakinggan nyo sa inyong mga radyo. Pero yun yung mga idol, tingnan nyo natin kung paano magpapatuloy ang kwento ni Idol Jed para sa ating Dear IFM. Antabayan na natin pagbabalik mamaya mga idol ha. Ito sa 103.9 IFM. Kinig-kinig sa Dear IFM. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM. Dear IFM. What's up mga idol? Kasama niyo pa rin ang inyong tropang totoo, Idol Inigo. At narito na nga tayo sa pangalawang bahagi ng kwento ni Idol Jed na pinamagatang Katuwang. Kaya mga idol, heto na ang pangalawang bahagi ng kanyang kwento. Dear IFM. Ano ang drama mo? Ako,
Dear IFM. Mga idol, buo na ang loob kong bawiin ang asawa ko. Masyado nang matagal ang ibinigay kong panahon na pagpapahiram sa kanya sa iba. Oras na para bumalik siya sa akin. Dahil ako naman talaga ang babaeng para sa kanya. Matutuwa rin ang anak ko kapag nagbalik na talaga ang tatay niya sa amin at magiging buo na ulit ang pamilya namin. Pero syempre, hindi nga magiging madali ang lahat. Kapag may inaasam ka, hindi mo ito madaling makukuha. Kailangang pagplanuhan ng mabuti ang bagay na ito. Merong ipinayo si Ems sa akin. Gawin ko lang daw ito at siguradong magagawa ko ring pabalikin si Baste sa buhay namin ng anak ko. Jed, mauna na ako Late na rin eh. Baka hinihintay na ako ni Christy sa bahay. Oh, alis ka na? O, teka, dito ka na muna. Hanap-hanapin ka na naman ng anak natin eh. Pero natutulog na si Kyla eh. Tsaka alam naman niyang hindi na ako umuwi dito. Kahit na miss na niya yung tatay niyo. Oh. Kahit ako, namimiss na rin kita eh. Ha? Jed, tama ba yung narinig ko? Ikaw? Namimiss mo ako? Wala, ano ka ba? Huwag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Basta pwedeng huwag ka munang umalis. 'Di ba galing ka sa trabaho, malamang pagod ka. Oo nga eh. Yun na nga eh. Kaya ako nga sanang gustong umuwi na para makapagpahinga na ako. Bakit? Hindi ka ba pwedeng magpahinga dito? Jed naman. Siyempre, hindi. Parang hindi naman maganda kung dito pa ako matutulog, no? Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Dito ka rin naman talaga nakatira. Isa pa, kami naman talaga ang pamilya mo eh. Pero hindi na ngayon, Jed. Ang ibig kong sabihin, hindi ako mawawala para sa anak natin. Pero yung tungkol sa atin, pareho naman nating alam na matagal nang tapos kung ano man yung namamagitan sa atin, di ba? Pero nandun pa rin naman yung pagmamalasakit natin sa isa't isa kahit hiwalay na tayo, di ba? Kaya pwede ba, huwag nang matigas yung ulo mo ha. Dito ka na matulog. At baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag bumiyahe ka ng gantong oras. Konsensya pa kita. Sige, dito na lang ako matutulog sa sala. Pero bukas, kailangan maaga rin ako makaalis. Okay, ikaw bahala. Pero huwag kang matulog dito sa sala. Hindi ka naman ibang tao dito eh. Bahay mo to, no? Matulog ka na lang dun sa kwarto natin dati. Tatabi na lang ako sa anak mo. Oh yeah. Jed, anong ginagawa mo? Tsaka, bakit nandito ka? Akala ko ba tatabi ka kay Kyla? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Bakit? Hindi ba ako pwedeng tumabi sa asawa ko? Nakalimutan mo na ba ako? Jed, hindi pwede to. May karelasyon na ako. Okay lang yan. Pagbigyan mo na ako ngayon lang naman eh. Huwag mo na muna isipin yung girlfriend mo. Jed, ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy yan. Hindi ko papatulan yan. Ano bang problema? Hindi na ba ako mukhang kaakit-akit para sa'yo? Pangit na ba ako? Wala akong sinasabing ganyan sa'yo Siyempre naman, maganda ka pa rin. Ay naman pala eh. Bakit tinatanggihan mo na ako? Dati hindi ka naman ganyan. Kasi nga, hindi na talaga pwede. May kanya-kanyang buhay na tayo. Alam mo, lagi na lang yung sinasabi mo eh. Nagsasawa na ako eh. Hindi na ako makapaghintay. Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin yung asawa mo. Sabik na ako sa'yo eh. Diyan, tama na. Tumigil ka na.
Baka nakakalimutan mo rin. Ikaw mismo nakipaghiwalay sa akin. Kaya kahit pa sabihin mong mag-asawa pa rin tayo, wala na, Jed. Tapos na. Ibang babae na yung laman ng puso ko. Kaya huwag ka nang umasa magkakabalikan pa tayo. Aaminin ko mga idol. Nasaktan na naman ang damdamin ko sa mga sinabi sa akin ng asawa ko. Ang hirap tanggaping parang wala na siyang nararamdaman talaga para sa akin. Hindi man lang niya inisip na maging masaya or magiging masaya ang anak namin kapag nagkabalikan kami. Talagang nabilog na ng girlfriend niya yung ulo niya. Para sa akin, walang konsensya yung babaeng yan. Alam naman niyang may asawa at anak si Baste. Bakit pumatol pa rin siya sa asawa ko? Pero naisip kong hindi ako dapat magpatalo. Ako ang asawa, kaya babawiin ko lang kung ano ang dapat nasa akin. Magmumukha man akong desperada, pero gagawin ko ang lahat para lang bumalik sa akin ang asawa ko. Buti naman at nagkita tayo, Christy. Tagal ko na rin gustong magkausap tayong dalawa eh. Ako rin, Jed. Gusto ko rin namang makausap yung babaeng dating minahal ng asawa ko. Asawa? Naiintindihan kaya ng babaeng to kung ano yung sinasabi niya? Kapal naman ang mukha nito. Sorry. May sinasabi ka ba? Parang may binubulong ka dyan eh. Wala. May naalala lang ako. Alam ba ni Baste na magkikita tayo ngayon? Hindi. Ang sabi mo, wag kong sabihin sa kanya eh. Bakit? Ano ba itong pag-uusapan natin? Tungkol ba to sa darating na birthday niya? Susurprisahin ba natin siya? Oo. Parang gano'n na nga at sigurado ako matutuwa siya sa pinaplano ko para sa kanya. Wow! Ano kaya yan? Pero ang daya mo dapat ako yung nagpaplano para kay Baste. Inunahan mo naman ako. Ay, napaka-feeling na babaeng to. Kung masana akala mo kung sino ka na. Hindi ko yung asawa eh. Pasensya ka na. May sinasabi ka na naman ba ulit? Hindi ko marinig eh. Wala. Sabi ko, nauna na akong magplano sa'yo kasi matutuwa rin dito yung anak namin ni Baste. Ganun ba? Yun na nga yung matagal ko nang hinihintay. Kailan kaya kami magkakaanak ni Baste, ano? Alam mo, huwag ka masyadong magmadali, Christy. Bata ka pa naman eh. Marami pang mga lalaking pwedeng magkagusto sa'yo. Ha? Tama ba yung narinig ko sa'yo? At bakit ko gagawin yun kung nandyan naman si Baste? Alam mo, tingin ko, nabigla ka lang sa asawa ko eh. Na-excite ka lang, ganun. Pero hindi talaga siya yung lalaking para sa'yo. Ano? Bakit mo naman sinasabi sa akin to? Tsaka, hindi na kayo mag-asawa. Hiwalay na kayo. Ipapaalala ko lang sa'yong may bisa pa yung kasal namin ni Baste. Kaya pwede ba, wag kang umarting ikaw na yung misis? Dahil kahit kailan hindi mangyayari yun. Okay. Naintindihan ko na kung bakit tayo nagkita. Pero sa tingin mo ba, susunod na lang ako sa gusto mong mangyari? Hindi ko gagawin yan. Mahal na mahal ko si Baste. Sige, magmatigas ka. Pero lagi mong iisipin na ako pa rin ang legal na asawa niya. Kaya magagawa ko kung anong gusto ko. Ngayong masira ang buhay mo, ibalik mo sa akin ang asawa ko. Alam kong magkakaroon na ng problema sa ginawa ko. Pero wala na akong pakialam. Kung hindi niya ibabalik sa akin si Baste, malalaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Gera na akong gera. Matagal na siyang nakinabang sa asawa ko at hindi na ako papayag na hindi niya isole si Baste sa akin. At hindi talaga ako nagbibiro Kung darating kami sa demandahan, nakahanda na talaga ako para dyan. Pero syempre,
Hanggat maaari, idaan sa matinong usapan. Inaasahan ko nang makikipag-usap si Baste sa akin. At ito na ang pagkakataong ipapakita ko sa kanya at maliwanagan siya kung sino ba talaga ang babaeng dapat na mahalin niya. Jed, alam mo ba yung ginagawa mo? Bakit mo naman sinabi kay Christy yun? Nababaliw ka na ba? So nagsumbong na pala sa'yo yung girlfriend mo. Hindi ako nababaliw, Baste. Binabawi ko lang yung asawa ko. Hindi mo ba alam na lalong nagiging magulo yung sitwasyon ng dahil sa ginagawa mo? Pwede ba hayaan mo na lang kami ni Christy? Kapag ginawa ko yan, ako yung hindi matatahimik eh. Hindi ko kayo ginugulo. Ang gusto ko lang, maging buo ulit ang pamilya ko. Eh di sana hindi ka nakipaghiwalay sa akin noon. Gusto mo pala ng buong pamilya eh. Oo na, sige na, inaamin ko nagkamali ako. Hindi ako dapat nakipaghiwalay sa'yo. Eh kaya nga gusto kong bumawi eh. O ano? Sa tingin mo ba makakabawi ka sa akin sa ginagawa mo? Hindi, Jed. Lalo lang ako nasasaktan dahil sinisira mo yung buhay ko. Eh, hindi naman yun ang intensyon ko eh. Ang akin lang, ako naman talaga yung katuwang mo sa buhay. Ako yung asawa mo, hindi siya. Kaya iwan mo na lang siya. Magbalikan na lang tayong dalawa, Baste. Dati yun, Jed. Hindi na ngayon. Marami ng mga nangyari sa atin. Marami ka na rin mga masasakit na nasabi sa akin. Minsan mo na akong itinapon. Porque ba hindi na basurang tingin mo sa akin ngayon? Kaya gusto mo na makipagbalikan, ha? Hindi ganun kasimple yun. Ayaw mo bang itama kung ano yung naging pagkakamali natin? Ayaw mo bang maging buo yung pamilya natin para to sa anak natin eh? Huwag mong gamitin si Kyla dito, ha? Sariling interest mo lang yung pinapairal mo. Magkatuwang tayo sa pag-aalaga ng anak natin. Pero hanggang doon na lang yun, Jed. Iba na yung talagang katuwang ko sa buhay ngayon. Si Christy na yun. Hindi na ikaw. Basta ano bang pwede kong gawin para ma-realize mo na ako pa rin talaga yung mahal mo? Sigurado ako hindi pa rin nawawala yung pagmamahal mo para sa akin eh. Wala ka nang dapat pang gawin, Jed. Siguro dati, kahit na sinaktan mo yung damdamin ko, may nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Pero nakilala ko na si Christy. Siya na yung mundo ko. Siya na yung babaeng nakikita kong makakasama ko habang buhay. Hindi na ikaw. Pero bakit? Hindi naman tama yun eh. Ako yung pinakasalan mo. Sumumpa ka mamahalin ako at hindi mo ako iiwan sa hirap at ginhawa. Hindi ang babaeng yan. Kaya kalimutan mo na lang O bakit, ha? Sumumpa ka rin naman sa simbahan nung pinakasalan mo ako, di ba? Pero ginawa mo ba? Hindi, Jed. Itinakwil mo ako dahil para sa'yo nahihirapan ka na at hindi ko mabigay kung ano man yung gusto mo. Kaya huli na talagang lahat para sa ating dalawa. Tanggapin mo na lang. Hindi na tayo magkakabalikan pa. Mga idol, ang akala ko talaga, may pag-asa pang bumalik sa akin ang lalaking mahal na mahal ko. Nabuhayan pa naman ako ng pag-asang magiging buo rin ang pamilya ko. Pero wala rin palang mangyayari. Desidido na talaga ang asawa kong hindi na makipagbalikan sa akin. Mahal na niya talaga yung babaeng inagaw lang naman siya sa akin. Alam kong kasalanan ko rin naman kung bakit nawala si Baste sa akin. Pero kaya ko nga itinatama ang lahat. Pero ang problema, wala nang natitirang pagmamahal ang asawa ko para sa akin. Napakasakit. At aaminin kong naguguluhan ako ngayon. Gusto ko sanang guluhin talaga ang mundo nila ng girlfriend niya. Alam kong sa usapang legal, ako ang tama. Pero naisip kong masasaktan ang anak ko kapag binigyan ko ng problema ang tatay niya. Kaya sana itulungan niyo naman ako.
Ano ba ang dapat kong gawin? Babawiin ko pa ba ang asawa ko? O hahayaan ko na lang siya? Sana'y tulungan niyo naman ako. Nagpapasalamat, Jed. Dear IFM. Ayun na nga mga idol. Sa inyong mga radyo, napapakinggan natin ang awiting The Ones We Once Loved ng Ben and Ben, na dapat para kay Idol Jen, gawin niyo na munang kwan ito, stepping stone, ano yung parang kwan, soundtrack ng buhay niya sa ngayon. Oo, kasi tulad ng mga nasasabi namin on air, mga ganyan bagay, mahirap ipanalo ang labang ikaw lang ang lumalaban or ang gerang ikaw lang ang lumalaban. Kaya Idol Jed, tanggapin mo na iba na ang mahal ni Baste. Ganar? More of that later, kaya mga idol, tumutok lang kayo dahil magbabalik po tayo pagkatapos ng awitin ng Ben and Ben na The Ones Who Once Loved sa inyong mga radyo. I apologize for coming into your life just to break your heart to pieces and to leave you in the night. I tried my best to stay by your side, but who knew the only seasons would reveal that sometimes we aren't meant to be the one. So goodbye to the ones I wasn't meant to be the one. So goodbye to the ones I once loved. Sa Dear IFM, The Jed Story.
MK Salditos bilang Jed, Dan Sancho bilang Baste, Don Reyes bilang Ems, at MC Alcazaren bilang Christy. Sound technician and drama editor, Martin D. Sa panulat ni Owen Villamor. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Hay nako, mga idol natin dyan. Ang sakit! Kung mga idol kayo nakafollow nga sa ating official Facebook page, nagkaroon kasi tayo doon ng post nga tungkol sa ating drama para sa hapon na ito. At ang tanong nga natin doon, masakit ba pag sa huli mo na-realize na mali yung ginawa mong desisyon? At I think para kay Idol Jed, tunay na tunay, apakasakit! Ganon! Ayan mga idol natin, no? Kasi of course, sabi nga nila, di ba, nasa huli ang pagsisisi. Kasi kung nasa unahan pa lang ang pagsisisi, abay, world peace sana ang mundo ngayon. Hindi. Di ba? Ganyan mga idol natin. At saka, aware naman si Idol Jed. Alam ni Idol Jed yung mga pagkakamali niya sa relasyon nila ni Idol Baste. Medyo kung ako nga tatanungin nyo dyan mga idol, minahal mo ba talaga si Idol Baste o na-attract ka lang sa kanya? Kasi nung nawala yung attraction, yung sinasabi mong kagwapuhan niya, yung kabanguhan niyang ganyan, kasi naka-charm fab code siya. Charis. Ayun mga idol, nawala yung pagmamahal mo, pero nung bumalik yung pagkapogi ni Idol Baste, nag-ayos siya sa kanyang sarili. Ganyan Tapos, nabuhay ulit yung damdamin mo para sa kanya. Parang there's something wrong on that aspect in your life. Wow. Diba? Yung ganun ba? Kaya, alam mo, saka yun yung tama rin yung isinumbat nyo sa isa't isa doon sa drama natin. Sinumbat kasi nila sinumbat ni Idol Jed at Idol Baste sa isa't isa yung sinumpaan nila sa simbahan na sa hirap at ginhawa, kayo pa rin sana yung magkasama. Idol Jed, nung naghirap lang sa itsura itong sa o parang alam mo yun, yung parang hindi lang nabigay ni Idol Jed na naayusin yung kanyang itsura. Nawala na yung pag-ibig mo sa kanya. Bakit ka ganoon? Saan napunta yung ang tawag nito, promise nyo sa isa't isa na yon? Kaya nga sa mga idol nating nakikinig ngayon dyan, lalong-lalo na sa mga magjowa dyan, isipin nyo kung kaya nyo bang mabuhay kasama ang jowa nyo in sickness and in health. Sa maganda man ang buhay nyo o sa hindi, kaya nyo bang panindigan at itayo ang isa't isa? Ganon yun mga idol natin. Kasi of course, yun, in a way, tama ka rin, Idol Jed. Nasa usaping legal, ikaw ang may karapatan at hindi yung girlfriend niya na ang pangalan nun? Basta yung jowa niya na yon. Ayan mga idol. Oo, ikaw yung, kasi asawa mo siya Wala pa namang annulment na nangyari, wala namang divorce sa atin dito sa Pilipinas. Kaya yun, may laban ka. Kaso, hindi ka na mahal ni Idol Baste. Kaya dun sa tanong mo kanina, ano yung last line niya dito? Ano ba yung dapat niyang gawin? Kung babawiin mo pa ba yung asawa mong si Baste o hahayaan mo na lang siya? Kung ako yung tatanungin, Idol Jed, hayaan mo na lang siya. Kasi I think, nasasaktan ka ngayon kasi nasa first step of grief and pain or of grief and moving on ka pa lang. At masakit talaga, oo. Masakit mag-move on, mga idol. Pero kung susundin mo ang mga steps na yan, kasi may 7 steps ata yun, if I'm not mistaken, the 7 steps of grief. O basta steps yon, marami. Charing. Ayun mga idol natin. Baka naman din you will also find it within yourself to find the peace, yung kapayapaan na okay pala, na alam mo yon, na
hindi nga siguro talaga kayo para sa isa't isa. Baka mga kwan lang kayo, mga hindi paradahan yun eh. Mga waiting shed lang kayo sa journey in life. Ganun. Kaya nga 'di ba sinasabi natin, siguraduhin nyo dapat yung mapapangasawa nyo. At kung sakali man na nangako na kayo, panindigan nyo yung pangakong yun. Huwag sana tayong tumulad kay Idol Jed na hindi lang nagpagupit yung asawa niya o di lang nag-ahit. Tapos pinuna pa ng mga relatives. Nako, iniwan na. Kung ako dyan, sasagutin ko yung relatives. Oo, ganun. Hay. Yun, Idol Jed, ha? I hope you find it within yourself na talagang damdamin mo yung sakit. Tapos, i-release mo. Tapos, move forward hanggang sa darating din. Sigurado ako, darating din yung araw na marirealize mo na, tama nga pala yung ginawa ko nung araw na yun. Ganun. At yan nga mga idol, ang ating kaganapan para sa araw na ito ng Tuesday, April 7. Ayan mga idol natin. Ako maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin, lalong-lalo ng mga idol natin online dyan. Si Idol Nelson Rante na nakatutok at maging kay Idol Jomar na nagpapa-shoutout dyan sa may Ilocos Norte na nagagandahan daw sila sa kwentong ang ating hinandog sa inyo para sa araw na ito. At susunod na mga idol, programa namin ni Idol Deo para sa iSikat Presents Today Ay. Kaya naman mga idol, tumutok sa istasyong pinapakinggan kasi naman parang number 1, 103.9 IFM. Idol ko naman, ang oras natin alas 3:50. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. At yan na nga mga idol natin, yung ating kaganapan for today's Bejo. Saglit. Lalo na overtime. So, aaralin ko pa kung paano yung orasan natin dito. But then, anyway, mga idol natin dyan. Uy, bakit ako'y biglang, ayan. Ay, mga idol natin, no? Tulad yung nabanggit natin, ako siguro, madali lang sa akin sabihin to kasi wala pa akong asawa and all. Pero yun nga kaya hindi mo rin, parang yung kapag, mahirap, tawag ito, pag nag-asawa kasi kayo, legally bind yan, tapos religiously bounded pa yan, mga ganong bagay. So, kung hinarap mo na yung asawa mo, at ang issue mo lang naman talaga, Idol Jed, sa yung asawa noon, is yung napabayaan niya yung sarili niya, dapat in-encourage mo. Mga ganun, binaby mo siya, kasi ganun kami mga lalaki minsan eh. Wow. Oo, hindi totoo. Ganun kami minsan. Gusto namin, binibaby kami. Ay, bakit naman hindi na pogi yung asawa ko? Gusto mo gupitan kita? Ganon. Sana pinagupit mo na siya. Alam mo yun, kasi malay mo naman, may pinagdaraanan yung asawa mo during that time. Pero, tapos na tayo doon. And I hope, Idol Jed, moving forward, you move forward talaga ng bonggang-bongga. Ganon yon. Oo. At yan nga, muli maraming salamat po sa mga idol nating nakatutok ngayon sa ating isesyon at sa ating Facebook Live dito nga sa ating Facebook page IFM Space Baguio. At ang tabayaran din dahil Tuesday magla-live po kami ni Idol Deo mamaya pero sa ating official YouTube account naman yan mga idol. Kaya punta po kayo sa IFM 103.9 Baguio at mag-subscribe nga sa ating official YouTube account. Ayan mga idol natin. At yun lang. Maraming salamat at kinakits po tayo sa mga susunod pang kaganapan at manatiling nakatutok sa istasyon na pinapakinggan kasi naman parang number 1, 103.9 IFM. Idol ko naman. Parang mga idol.